Paano nagkakaroon ng sensory neural hearing loss ang isang tao? Naiiba po ba ito sa simpleng pagkabingi lang? Lahat po ito ay masasagot at ipaliliwanag ng ating panauhing espesyalista sa umagang ito. Panoorin po natin. In layman's terms, ibig sabihin ito, yung panghihina ng pandinig. Now, itong unilateral and bilateral, ibig sabihin lang naman ito ay kung isang tenga or parehas tenga ang involved. Meron tayong different degrees of hearing loss. Mild, moderate, severe, profound hearing loss. Maraming posibleng causes ito. Yung mga congenital hearing loss na tinatawag, ipagkapanganak, meron na talagang panghihina or underdevelopment ng hearing apparatus sa tenga. Yung mga acquired hearing loss naman, itong mga panghihina na pandinig, we develop this. Pwedeng habang tayo ay nagkakidad na, o minsan because of an infection, o minsan yung mga naipon na dumi, tutuli sa tenga. Very important itong ma-detect kaagad itong hearing loss sa mga newborns. So meron tayong test na ginagawa. It's a newborn hearing screening test. Now, doon sa mga pasyente na magpa-positive dito sa test na ito, meron pang follow-up test na ginagawa para ma-determine talaga kung merong hearing loss. Kung talagang meron, habang maaga pa ay pwedeng matulungan na sila. Natututo tayo ng ating speech, language, doon sa mga sounds na narinig natin sa paligid. Now, siyempre, kung tayo ay mayroong problema sa pandinig, talagang magkakaproblema tayo sa development ng speech. Okay? So, pagka na-detect early yung bata na mayroong problema sa pandinig, pwedeng mag-intervene kaagad. Now, for mild, moderate hearing loss, pwede yung mga conventional hearing aids. But more, yung mga profound type of hearing loss, where yung mga hearing aids are not as useful, dyan na ngayon pumapasok yung mga cochlear implants na tinatawag.